Magandang February month na mga ka-Team Unbearable dito sa Unbearable Channel. Maraming salamat sa patuloy pa rin yung pag-subscribe. Kita nyo ramen, ngarag na ngarag pa rin ang boses ko Pebrero na ganun talaga. Hello sa inyong lahat! Pag-uusapan natin ngayon ang mag-asawang Sarah Geronimo at Matteo Gudicelli dahil meron tayong mga common friends. Actually, marami akong mga kaibigan who work for the couple. And recently, nagkaroon kami ng nagkikita-kita kami at napag-usapan nga namin yung di umano'y nagba-viral na blind item tungkol sa mag-asawang ito na di umano itong husband, ayon doon sa blind item ng isang kilalang vlogger, itong husband di umano ay pinipigilan o pinangingialaman ang karera ng masikat niyang asawa dahil parang nai-insecure ito or nagsiseller or whatsoever. And lahat ng mga marites at mga chismoso hinulaan na ang pinag-uusapan niya ay si Matteo at saka si Sarah. But unfortunately, nung nakita-kita kami nitong mga kaibigan namin na very close sa couple, pinagtatawanan lang nila at sinasabi nga na ridiculous and nakaka-offend na nakaka-irritan, ayaw nilang pansinin. Pero bilang kilala daw nila ang couple, syempre nabahala din sila kasi lalo pat of late nga naman si Sarah ay medyo talagang nag-lay-low sa kanyang career. Maliban lang sa mga paminsan-minsang guesting, yung panonood niya ng show o musical na nakita pa natin with Leia and Rachel Anco. Tapos si Matteo naman ay busy-busy sa kanyang newfound career, which is isa nga dito bukod sa pagiging officer niya ng army, news reader na, or anchor na rin siya ngayon sa Billionaire News Channel. So, ang ganda ng setup nila kasi aside from that, behind the cameras, busy sila sa kanilang mga negosyo. Meron silang dance studio, meron silang parang recording studio na rin at the same time, merong restaurant business at may mga iba pang negosyo na nag-shell in or naglagay sila ng kanilang mga puhunan. Kaya nakakadismaya daw na siguro wala lang magawa itong vlogger na to kung ito man nga ang tinutukoy niya or yung mga kasi masyado daw malapit di umano yung clues. Actually, I wasn't able to read this blind item pero ang dami nga nagpaabot sa amin hanggang napag-usapan nga namin recently nung nagkita-kita kami sa isang okasyon itong mga kaibigan at tumutulong sa pagpapatakbo ng karera ng mag-asawa na parang ano ba naman yan, napaka-ridiculous naman yan na ang tinutukoy ay si ganito, si ganyan. Porke nga lang daw si Sarah nga is medyo, aminin na natin na hindi na siya masyadong visible sa TV, lalong-lalo na sa paggawa ng movies. But, sobrang busy siya sa mga ibang aspeto ng buhay nila, lalo nga yung nagpapatakbo ng negosyo na may kinalaman pa din sa show business. So yun, so definitely hindi ang mag-asawa, lalo pat ako rin makakapagpatunay na si Matteo ay hindi ganoon since niligawan niya at ang daming pinagdaanan ni Matteo bago niya napakasalan at naging asawa si Sarah. Hindi siya yung tipong lalaki na mai-insecure or pagbabawalan or hihigpitan or pangingialaman ang takbo ng karera ni Sarah. Kasi si Sarah has her own business managers and nagtumutulong sa kanyang career. At si Sarah, inuukuhan niya ang mga proyekto na sa tingin niya ay malaki ang naitutulong sa kanya. And of recent nga lang, pinapurihan nga itong si Sarah ng mga netizens dahil doon sa nag-viral na supposedly pagkikita-kita uli nila ng mga kaibigan niyang sina Leia Salonga at saka si Rachel Ango sa isang musical event yata. Tapos backstage, nagkaayaan silang kuna ng literato. Tapos makikita mo doon sa video na lumabas na si Leia ay ini-encourage si Sarah na siya ang nasa gitna nila ni Rachel. Si Rachel Ango ay matagal na nakasama ni Sarah bukod sa nakasama niya ito sa music, sa mga pagkanta-kanta nung nagko-compete pa sila, nagkasama rin sila ng mahabang panahon sa ASAP. And then si Leia naman nakasama naman ni Sarah sa The Voice. So ang friendship, hindi mo talaga maka-question. Pero nakita nga yung pagiging marespeto ni Sarah at yung very very giving doon sa eksena na inilalagay nga siya sa gitna ni Rachel. Pero nagbeg parang umaayaw si Sarah kasi sabi niya
hindi, mas bagay si Miss Leia dito sa gitna, ikaw ang gitna, na pagpapakita ng sama nga naman na respeto, kahit aminin natin na sa kanilang tatlo, sa multimedia, kung multimedia ang pag-uusapan, si Sarah nga naman yung pinakasikat sa kanila. And yet, nagawa ni Sarah na magpaka-humble, alam mo yun, nagpakumbaba siya, na binibigyan niya yung kaukulang respeto sa kanilang tatlo na kasi pag nasa gitna nga naman, di ba, commonly ang iniisip natin lahat, pag nasa gitna ka, ikaw yung pinakabida, di ba? Which is, binigay niya yung kay Leia kasi sabi, siguro iniisip ni Sarah na, oo nga naman, sa mundo ng teatro, buong international or globally acclaimed or kilala or recognized itong si Leia Salonga. Na nakakatuwa kasi makikita mo yung gesture nila as friends na si Rachel Ango nga, tuwa lang doon sa nakikita niyang parang ano dalawa, yung ano bang tawag doon, yung ikaw na diyan, ako na diyan, parang ganon. So, isa yun sa mga nag-viral na recent na exposure ni Sarah after na sinundan nga nitong blind item na ito na di umano nga ay ganito, ganyan na. Hindi naman, dinidinay naman, pero hindi natin alam kung sino yung couple na sinasabi na merong masikat na babae na di umano nga pinagbabawalan nga daw. At definitely hindi yun sina Sarah at si Mateo. So yun lang, nakaka-irita lang din daw na makakabasa ka pa rin ng ganun after all these years na marami nang napatunayan ng mag-asawa, lalong higit si Sarah, and yet iniintriga pa rin. Pero sabi nga ng mga kaibigan nila na kasama nila halos araw-araw sa kanilang mga trabaho, sa pagpapatakbo ng mga negosyo, walang katotohanan pero naiirita pa rin. Pero alam namin, si Mateo bilang kaibigan namin, huli na kami nakita niyan, bukod doon sa Christmas party ng Bilyonaryo last December, nakita rin kami recently, ngayon January lang, dahil naabutan pa namin yung pagsasaere nung Bilyonaryo News Channel, nakasama niya si Pinky Webb at saka si Corina Sanchez. Nakakatuwa na sabi niya panibagong exposure sa kanya, panibagong experience, and hopefully daw mas marami pa siyang matutunan along the way, lalo na mas nagiging updated siya and abreast with time ang kanyang mga impormasyon at mga nalalaman sa mga bagay-bagay nangyayari sa bayan or sa lipunan. Ganyan. Ang dami niya ng magaganda. Sabi ko, hopefully soon makita kita, Mateo, na nag-host ka ng iyong sariling programa na may kinalaman sa public service, may kinalaman sa government service, at iba pang issue. And hopefully nga, kayo ni Sarah, malay natin, si Sarah ay mag-evolve din into like that. Kasi napakalaki pa rin personalidad ni Sarah pagdating sa mundo ng showbiz, lalo na sa larangan ng music, larangan ng concert performance, and of course sa movies na ang dami nang nakakamiss sa kanya. Ang mga kapwa ko popsters, ang mga tinataguri ang mga sumusubaybay sa kanya bilang siya the royal tawag natin siya princess or something, may ganung title. But anyway, ako kasi daw masyadong particular sa mga title na yan. But yun lang nga po, mga ka-Team Unbettable, wala pong katotohanan na ang tinutukoy doon sa blind item na yon ng isang vlogger ay ang mag-asawang Sarah at Mateo. Dahil ngayon, masayang-masaya sila sa kung ano. At yun na nga ang lahat ng hinihiling ng lahat, very soon, sana nga ay magbunga ng kanilang pagmamahalan. Kasi naiinip na rin kami. Let's give them the right time. And malay natin, di ba? Wala po dito sa Unbearable Channel. Papasalamat kami sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga subscribers, sa ating mga marites dyan na nakatutok pa rin dito kagaya ni Lani Chulenko Michel, Marietta Green, ni Lolita Di Dios Katsuki, at mga iba pa naming mga kaibigan at mga kaabante, kabulgar, kahataw, kabistado, at maraming pang iba, lalo na sa mga online po namin na exposure. Busy man po tayo sa ibang bagay, pero nandito pa rin po tayo at binibigyan ko ng oras sa mga ganitong pagkakataon. Ang inyong lingkod, Papa Unbearable Abet Napus. Thank you!